Ako po si Daddy Rick ng Breakthrough mula po dito sa Legazpi City ang programang Tagos sa Puso. Noong nakaraang taon, 2011, buwan ng Hunyo, nagbukas po ako ng bagong Facebook account dahil na rin po sa panukala ng gobernador ng lalawigan ng Albay, Governor Joey Sarte Salceda, na ang lahat ng media man ng lalawigan kailangan magkaroon ng account para madaling makipag-ugnayan sa gobernador at malaman ang mga programs and activities ng provincial government. Honestly po, I am a computer illiterate. Ala po akong gaanong alam sa computer at dahil po ito ay bahagi ng aking trabaho bilang isa sa mga nasa Tri-Media, nagpaturo ako sa aking anak na gawan ako ng Facebook account na siyang gagamitin ko sa aking hanap buhay. Nagsimula po akong mag-add na makakilala sa media at ilang mga politiko at mga personalidad na sa aking pananaw ay makakatulong sa aking gawain bilang broadcaster. Nagpasya rin po ako na hindi idagdag ang aking pamilya sa list of friends para hindi po sila maabala. Mayroon pa naman po akong isang account na doon kami pwedeng mag-usap at mag-share ng kuro-kuro o kaya mag-chat. Halos lahat po ng mga friends ko sa new account ay mga bagong kakilala at halos 90% ay mga OFWs. Dahil meron po akong programa sa radyo tuwing Sabado ng hapon, binabati ko ang lahat ng mga friends ko na may kaarawan sa araw na yaon. Opo, naka-online ang program namin, kaya nasusubaybayan ng mga OFWs ang aking program. Yun nga lang po, kung sila ay naka-online at naalala nila na sa tuwing Sabado nagbo-broadcast ako. Pinakiusapan po ako ng aking producer na si Mr. Angeles Boy Bass Jr. na kung maaari ay magbigay ako ng mga news report araw-araw kasama ni Mr. Francisco Arganda Jr. sa kanyang programa at kung wala siya o hindi siya available ay mag-program ako sa Bicol Radio Express bilang anchorman. Nagkataon po halos palaging wala si Kuya Boy. Kaya halos araw-araw ako din po ang anchorman. Minabuti ko pong ipaalam sa aking mga friends sa Facebook na subaybayan nila ako araw-araw. Kung hindi man po ako makapag-program, araw-araw ko pa rin binabati ang mga OFWs na mayroon pong birthday sa araw na yon. Hindi ko alam mga dearest kung anong ligaya ang naibigay ko sa kanila na sa buong taon ng kanilang pamamalagi bilang OFWs, ngayon lang nila naranasan na may bumati sa kanilang kaarawan on-air, online, live from the Philippines, live from Legazpi City. Sabi po ng ilang mga OFWs, buti pa si Daddy Rick, naalala ang kaarawan ko at binati pa ako online sa kanilang broadcast. At yung aking pamilya, naalala lamang ako pag may kailangan. Sabi pa nila, ito ang regalong hinahanap namin sa aming mga mahal sa buhay, na kami ay maalala nila sa aming kaarawan. Wow! Hindi ko po ito alam. Hindi ako aware na ang aking pong ginagawa ay nagdudulot kasiyahan sa mga OFWs o sa ating mga buhay na bayani. Kinausap ako ng ilang mga radio listeners dito sa Legazpi City. Bakit daw po ako, pag nagpo-program, Tagalog ang gamit kong salita at hindi Bicol, na ang aking mga tagapakinig daw po ay Bicolano at nasa Bicol ang radio na gamit ko at ako ay Bicolano. Bakit daw hindi ako mag-Bicol? Tinatanong nila kung ikinakahiya ko ang dialect na Bicol. Mas lalapit daw po ang puso ng aking mga listeners kung sa Bicol ako magsasalita. Sinagot ko po ang kanilang mga katanungan on air. Sinabi ko ang dahilan kung bakit Tagalog ang salitang gamit ko.
Una, ang mga Bicolano po ay nakakaunawa ng Tagalog. Pangalawa, hindi lang po Bicolano ang nakikinig sa program. Ang program ay online at maraming taga-ibang probinsya, taga-ibang bansa ang nagsusubaybay, kaya kinakailangang manangalog ako. Ang pangalawang tanong nila po sa akin, bakit Daddy Rick, palagi mong nabibigyang pansin ang mga OFWs sa iyong programa na maraming issues sa Bicol na dapat mong pagtuunan ng panahon? Ilang OFWs ba ang nakikinig sa iyo? 20 OFWs? 50 OFWs? 100? Hindi naman ata lahat sila naka-online. 1,000 ba ang iyong mga fans? O mga friends mo lang yan sa Facebook account mo? Sinasayang ko raw po ang aking oras at panahon sa mga OFWs na hindi naman nila daw po na-appreciate ang aking kadaldalan sa radyo. Kung ang issue ko raw po ay tungkol sa Bicol, may mapapala ako kasi may mga politikong nakikinig sa programa ko. Sinagot ko ang kanilang mga katanungan. Ang sabi ko, kahit isa lang na OFW ang makinig sa akin tuwing may programa, masaya na ako. Kahit man lang sa programa ko, mapasalamatan ko ang mga taong ito na hindi nila ininda ang buhay, nakakaharapin sa ibang bansa, may taguyod lamang ang pamilyang Pinoy at makatulong sa ekonomiya ng bansa. Kung pinaparangalan po natin ang mga nakalibing na mga bayani na ating hinahangaan, pinagmamalaki, bakit ang mga buhay na bayani ay hindi natin parangalan? Naalala ko nung ako po ay bata pa, sa tuwing pag-uwi ko sa bahay, may dala po akong pasalubong para po sa aking nanay. Kahit ano po, basta pag-uwi ko, meron akong iaabot sa kanya. Minsan, yung natira kong baon na tinapay, isang pirasong candy, isang pirasong papel na mayroong drawing. Ngunit sa lahat ng pasalubong ko sa kanya, ang lubos niyang kinasya ay ang pagpasalubong ko sa kanya ng bulaklak. Nakadalasan, ang mga bulaklak na ito ay akin lang pong pinipitas sa tabing daan para po meron akong maibigay sa nanay ko. Hindi ko alam, mga dires, na yun ay malalim ang dating sa aking pong nanay. Nang magkaroon ng isang okasyon na naimbitahan ang nanay ko bilang guest speaker, sinama niya po ako para may alalay daw po siya. Tiwala ako sa nanay ko sapagkat siya po ay matalino, magaling siyang manalita, at bilang isang abogada, meron siyang alam na maibabahagi niya sa kanyang mga tagapakinig. Ngunit nagulat po ako nang ikwento niya ang aking pagbibigay ng pasalubong sa kanya tuwing ako po ay umuwi ng bahay. Sinabi niya sa harap ng maraming tao na napapaluha siya na may halong kagalakan sapagkat meron siyang natatanggap na bulaklak mula sa kanyang mahal sa buhay habang siya ay buhay pa. Hindi na raw daw niya ito mapapalagahan ang mga bulaklak na ibibigay kung siya ay nakaburol na. Ibig niya pong ipabatid sa mga nakikinig na habang ang tao ay nabubuhay pa, gawin na natin ang pagsilbi at ang pag-alala sa ating mga mahal sa buhay sapagkat ang patay ay hindi na nakakaramdam at hindi na rin nakikita anuman ang ating ginagawa, mabuti man o masama. Ang kaugalian ng mga ang mga kalungkutan ng mga OFWs, ang kanilang pangungulila sa kanilang mga mahal sa buhay ay ang pinakamasakit
nakaramdaman ng bawat OFWs. Masalimuot po ang mga kasunod na kamanata ng pamilyang OFWs. Hindi natin mawari na maiiba ang takbo ng pangyayari. Ang dating masaya at buong pamilya ay nawasak at puno ng kalungkutan. Ito ang pangunahing dahilan. Kaya ako po, si Daddy Rick Cervantes, magsisimulang mangusap sa buong mundo araw-araw. Natatalakayin ang ugat ng suliranin upang maibalik na muli ang dating pamilyang Pilipino. Maraming salamat po sa lahat ng mga Pilipino at mga kasamang mga OFWs na nag-sponsor ng aking pong programa para mapakinggan ng ating pong mga kapatid. Sa muli, ito po ang Breakthrough, ang programang Tagos sa Puso ay inyong masusubaybayan sa YouTube, sa aking pong wall, araw-araw para inyong makita at mapakinggan sa oras na inyong ninanais. At kayo po'y aking inaanyayahan na kayo po ay magbigay ng inyong comment sa programang napakinggan at huwag po ninyong kalimutan mag-like po kayo. Sa muli, ito po si Daddy Rick Cervantes nagpapasalamat at nawa pagpalain tayo ng puong may kapal. Salamaton, Dios mabalos sa Indogabos. There is more fun in Albay, Philippines.